paglalakbay ng pananampalataya sa Chocolate Hills. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa isang lugar, kundi tungkol din sa mga aral at karanasang dala nito sa ating buhay. Isa sa mga makabuluhang lugar na aking napuntahan ay ang Chocolate Hills Church of Christ sa Carmen, Bohol, kung saan ginanap ang aming youth fellowship na may temang Firm in Faith, Founded in Love noong ika-27 hanggang ika-28 ng Pebrero ngayong taon na ito. Ang karanasang ito ay hindi lamang simpleng pagtitipon ng mga kabataan, kundi isang makabuluhang pagkakataon upang higit pang mapalalim ang aming pananampalataya sa Panginoon at mapatatag ang samahan bilang mga kabataan na may iisang layunin, ang manatiling matatag sa pananampalataya at nakaugat sa pagmamahal. Sa mismong gabi ng aktibidad, nagsimula ang aming pagtitipon sa iba't ibang gawain na naglalayong patibayin ang aming samahan. Nagkaroon kami ng mga laro na nagpasaya sa bawat isa at nagbigay ng pagkakataon upang mas makilala pa namin ang aming mga kapwa kabataan. Bukod sa mga laro, nagbahagi rin ng mga makabuluhang mensahe ang aming mga pastor tungkol sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ipinaliwanag nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa salita o sa simpleng mga kilos, kundi higit sa lahat ay makikita sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mga mensaheng iyon ay nagsilbing paalala na ang pagmamahal ng Diyos ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na dapat nating ipakita sa kapwa. Kinabukasan, sa ika-28 ng umaga ng Pebrero, ay maaga kaming nagtungo sa Chocolate Hills, isa sa pinakakilala at pinakapinupuntahang tanawin sa Bohol. Sa gitna ng napakagandang tanawin ng mga burol, ay nagsagawa kami ng morning devotion. Doon ay muli naming tinalakay ang iba't ibang uri ng pagmamahal, kabilang na ang agape, ang uri ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit at nagmumula sa Diyos. Habang nakatanaw sa kahangahangang tanawin ng kalikasan, mas naramdaman ko ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pagkatapos ng aming pagninilay at panalangin, ay kumuha kami ng maraming litrato sa lugar. May mga group fee, mga dalawahan at mga selfies na nagsisilbing alaala ng aming masayang karanasan. Pagbalik namin sa simbahan, ay nagkaroon kami ng agahan at muling nagsagawa ng mga laro. Isa sa mga larong tumatak sa akin ay ang pagbibit-bit ng planggana gamit ang mga paa ng aming mga kagrupo na may lamang mga bato. Sa unang tingin ay tila simpleng laro lamang ito, ngunit habang ginagawa namin ito ay napagtanto ko ang isang mahalagang aral. Ang plangganang may laman na bato ay tila sumisimbolo sa mga problema at pagsubok na dinadala ng bawat isa sa buhay. Kapag ito ay binubuhat ng mag-isa, ay tila napakabigat. Ngunit kapag may kasama at nagtutulungan ang bawat isa, ay nagiging mas magaan itong dalhin. Sa larong iyon, ay napagtanto ko na sa buhay, gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan, magiging mas magaan ito kung mayroon tayong mga taong handang sumuporta sa atin, lalo na kung ang ating kaagapay ay ang Panginoon. Sa kabuuan, ang paglalakbay na iyon ay hindi lamang nagbigay sa akin ng pagkakataong makapunta sa isang sikat na lugar, kundi nagbigay rin ng mahahalagang aral sa aking buhay. Ang mga karanasan, mensahe at gawain na aming pinagsaluhan ay higit pang nagpatibay sa aking pananampalataya at pananalig sa Diyos. Natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang tao ay nagmumula sa matibay na pananampalataya at sa pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Sa panahon ngayon na maraming tukso at pagsubok ang kinakaharap ng kabataan, ang ganitong mga uring karanasan ay mahalaga upang patuloy naming mahanap at mapanatili ang aming pananampalataya. Tunay ngang ang araw na iyon ay isang paglalakbay na hindi ko malilimutan. Isang paglalakbay na nagpatibay sa aking puso, pananampalataya at higit sa lahat ang aking pagmamahal sa Panginoon.